Hi guys, in this video, I'm going to show you how to create a simple VA portfolio that you can use to get inspired so that you can build your own VA portfolio. And as a bonus, I will show you how to build a website portfolio using AI with no coding, no skills needed, so that you can feel confident showing this sa mga future clients mo. Yes, kasi alam naman natin that you experienced din ito before, no? That after we apply for a certain job, no, na-experience ko rin naman to kahit ngayon, no, mayroon pa rin ganung feeling. No, after filling up job application forms, taking test, recording a 1 minute introduction, no, video, kasi minsan hanapan ko pa ng introduction video, di ba? And having our first client interview, all of a sudden, they're going to be asking for a portfolio about you, no, about sa mga ginawa mong pinagsasabi mo. So, it's a waste of time talaga dahil sa wala kang maipakita, no? Turn down mo na lang yung application mo, sasabihin mo, kukunin ko lang muna, no? Ibibigay ko sa bukas, pero yun nga, feeling mo na or reject mo na yung sarili mo hindi yung clients. Kasi parang, hindi nga akong portfolio, wala naman akong mapakita, ano ba yun? Sometimes what happen is, i-ghost mo na sila, no? But it doesn't have to be that way, no? In this video, I'm going to show you how I did mine, no? Paano ko ginawa yung sa akin. But before that, let's define what is a paid portfolio muna. No? What is a freelance portfolio? Well, ang portfolio ay yung packaging mo. No? Ito yung nagpapatunay na ikaw ay seryoso ka, capable at worth ng time ni client. No? At ito ang magandang balita. Ang mga clients abroad, hindi sila nag-hire based lang sa resume, no? Nag-hire sila ng proof, no? Ganoon naman talaga, 'di ba? Kaya nga sa pag nag-apply ka, hinahanapan ka ng experience, it's your proof of work, years na may ginawa ka, no? At so, kung meron kang isang maayos na portfolio na nagpapakita ng iyong skills at work samples, mas malaki yung chance mo na papansin, no? At kahit wala ka pang bayad na trabaho, no, kahit newbie ka pa lang, huwag kang masyadong kabahan. Pwede ka pa rin gumawa ng isang portfolio na magmumukha kang professional. Okay, ipapakita ko sa inyo first yung Google site na portfolio. Yung unang ginawa ko, yung pinakasimple lang. Tapos mamaya papakita ko naman before we end the video kung paano naman natin ginawa yung AI na website portfolio. No? Okay, papakita ko sa inyo itong portfolio ko. Ginawa ko ito sa Google Sites, guys. No? Yung Google Sites po is yung makagawa ka ng website gamit si Google. Yun yung pangalan niya, Google Sites. No? So, libre lang siya. At medyo beginner-friendly siya. No? Beginner-friendly lang siya. Parang website na upload ka lang. Parang drag and drop lang siya. At hindi mo kailangan ng kahit anong coding knowledge, no, or web development knowledge. Okay? So, himayin natin, no, section by section. Ito yung ginawa kong Google website na na portfolio. Ito yung makikita ng client, no. Pagpasok nila dito sa portfolio mo, think of it as your first impression. Kasi syempre, pag portfolio mo, yan yung unang makikita, yan yung tinatawag na pinaka parang digital handshake, no. At yung unang section, ito yung unang makikita ng client. To. Pagpasok nila sa portfolio mo, syempre makikita nila yung pangalan mo, 'di ba? Your name, no? Isang malinaw na headline na nagsasabi kung sino ako at sino ang tinutulungan ko, no? Isang maliit, maikli lang na sentence pero powerful, no? Halimbawa sa akin, no? Helping creators grow, engage and monetize on YouTube, no? No, hindi lang bastang I'm a virtual assistant, no? So ito specific, malinaw at agad na naiintindihan ng client kung para kanino ka ba talaga or sino ba yung prospect or future client na sineserve mo. No? So, nandiyan na rin yung tinatawag nating work samples. No? Yung tinatawag, for me, as a YouTube manager, yung tawag ko dyan, channels manage or work samples. No? Ito yung pinaka-importante because this is your proof of work. No? Pag tinanong ka ng client na what have you done before, dito makikita ng client, ito na yung ginawa mo, no? Ibig sabihin, ito yung alam mo na ginawa mo na, no? So, pwede mo na agad ibigay ito, no? Nilagay ko dito yung mga channel ko na pinagsisilbihan ko, kasamang channel name, yung pangalan ng channel, ilang subscribers nila, at ilan yung buwan kong silang minanage, at ano yung
narating ng client na yon, no? So, pero ito yung tanong ng karamihan, no? Karamihan kasi sa atin, hindi naman YouTube manager yung position eh. Hindi naman, walang mga specialty. Minsan, ang specialty nila ay yung maging admin VA or yung tinatawag minsan na executive virtual assistant, yun yung specialty nila, no? Karamihan kasi sa atin, mga S personality, more likely yung sila yung mga pang VA type talaga, no? So, pwede kang gumawa ng executive calendar system, Mac project, no? So, kung hindi ka naman YouTube management position, kasi baka magreklamo ka para naman sa iyo yan eh. Paano naman kami? No? Paano naman kami yung mga gusto naming EVA yung position namin? Kahit gusto lang naman kasi namin mag-handle ng calendar, mag-manage ng projects, ng meetings, no? Mag-handle ng mga kung ano-ano ni client. Yun yung gusto natin gawin, no? Ayaw naman focus sa YouTube. So, yun, pwede nyo gawin, no nga, yung executive calendar system mock-up project, no? Kung wala ka pang experience, pag sinabi mo kasing mock project, hindi siya totoo, mock lang siya, no? Mock, M-O-C-K, mock. Like a 30-day time block calendar for a fictional, hindi totoo, CEO sa Google Calendar. Pwede kayong gumawa ng gano'n kung wala talaga kayong client. So, including recurring meetings and focus blocks, or pakita nyo rin yung tinatawag nating inbox zero system, no? Kasi yung mga executive VAs, yung mga VAs, admin VAs, magagaling yan mag-handle ng inbox. No, may tawag na inbox zero system. Kaya nga tayo medyo may vlog na tinatawag na zero inbox management, di ba? Binlog natin yan kasi nga madalas din yung ginagawa ng VA at madalas ko rin yung ginagawa. So, kung saan mo pwede ipakita na nagpapakita na marunong ka ng mga Gmail. Marunong kang Gmail system, canned response, no? Tsaka yung mga SOP for daily inbox management, no? So, nakalagay dyan, no? Para maipakita mo doon sa, sa portfolio mo, no? Pwede ka mag-create ng ganon. So, para maipakita mo rin na talagang alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung ginagawa mo as a VA. Or, pwede ka rin magpakita ng mga certificate mo galing sa mga trusted course like Google Workspace course na binigay ni Google, no? Meron kasi mga course din na libre, no, galing from Coursera na pwede mong ilagay sa portfolio mo na, makikita ni client, meron siyang certificate na Google Workspace. Sobrang tagal ng na yan, free course na yan. Ang dami, hours ang bibilangin mo bago mo matapos yan. Mga siguro 24 hours to 30 hours. Google Workspace instruction. So, malalaman niya na adept ka talaga sa ginagawa mo. So, nakadepende, no? Nakadepende sa kung anong niche na napili mo, yung portfolio na gagawin mo. Hindi mo pwedeng gawain lang din yung portfolio. Kung gusto mo maging YouTube manager, pwede. Pero kung ibang posisyon, iba rin yung gagawin mo. Kumbaga, itong video na to, para ka lang ma-inspire ka, ano ba yung kailangan na ipakita para makabuo ka ng portfolio. At marami pang paraan kung paano mo yan magagawa. No? Pwede kang, kung wala kang experience, pwede kang mag-volunteer, no, sa mga target market mo, or mag-offer ng libre or sobrang mura munang service para may mga job samples kang maipakita. Ganun din yung ginagawa ko nung una. I work for free sa mga friends ko at I work for free building my YouTube channels para maging matibay yung portfolio ko. Okay, next, no? Punta naman tayo sa tools and applications. Under tools and applications, dito ko nilalagay ang mga tools na alam ko at sa tingin ko ay medyo bihasa akong gamitin. Bakit? Para hindi na kailangan ng client na mag-train pa sa mga tools na to. No? In my case, as a YouTube manager, yung mga tools na kailangan kong gamitin is, syempre, Canva. Ginagamit ko yan for thumbnails, sometimes video. CapCut for video editing. vidIQ for SEO optimization, for research, keyword research. Notion for project management. Claude AI, syempre, yung Claude, for strategy, keyword research din, ginagamit din natin yan sa YouTube, script writing, outlining, no? Claude AI, yan, ginagamit yan. And then, syempre, yung Google Workspace, no? Syempre, kahit YouTube management, gumagamit ka rin ng mga Google Drive, no? Spreadsheet sometimes, no? So, nilagay ko yung mga tools of applications dyan. So, sa client, medyo malaking tulong na kasi on their part, kasi they don't need to train you at ready to work ka na. Or even better kasi may mas alam ka pa sa kanila, no? And syempre, wag mong kakalimutan na lagyan yung phone number mo or yung email mo para at least ma-email ka nila, no, makontak ka nila kasi anong silbi ng portfolio natin kung hindi ka nila makakontak. Okay guys, so punta naman tayo dito sa much exciting na part ng ating
video tutorial on how to create a portfolio. Kasi kanina, ine-explain natin paano ba ikaw gagawa ng portfolio gamit ang Google Sites, di ba? Itong ganitong itsura. Kasi itong portfolio na to guys, pwede na to eh. No? Pwede ka nang gumawa ng portfolio using Google Sites na napaka-basic lang. No? Mapapakita mo na kung sino ka, ano ka ba, tao ka ba, VA ka ba, halaman ka ba, at ano yung mga skills na meron ka, di ba? Mapapakita mo na gamit lang yung Google website. Pero, yun nga, to add a little bit flair on how you're going to present it professionally, kagaya nito, from this and to this, na naging parang naging professional website na siya, ginamitan natin siya ng AI. At kung ayaw nyo naman ng channel ko, pwede nyo gawin inspiration tong ginawa ko for executive virtual assistant position na ganito yung nangyari sa kanyang website. Naging ganito yung website nung ginawa natin for EVA position. Itong si Jane, guys, hindi yan totoong tao. Ginawa ko lang yan para may pakita sa inyo, what if hindi ako YouTube manager? What if EVA ang gusto ko? Kasi gusto ko VA position lang. Gusto ko nag-handle ng calendar. Gumawa rin ako ng ganyan. So, nilib ko rin yung link niyan para magkaroon kayo ng inspiration. So, from Google website to this, paano? So, ang ginawa ko lang guys, ginamitan ko lang siya ng AI. Yung ginamit kong AI dito is si Claude, no? Si Claude AI. No? Type nyo lang sa Google nyo, Claude AI. So, sa Claude AI, meron tayong tinatawag na projects. Yung projects, guys, kailangan gumawa kayo ng project, no? Pwede nyo gawin to sa chat, no? Yung ordinary, yung mag-chat ka lang. Pero yun nga, di ba, new chat. Pwede na nyo nang gawin yan dito eh. Pero if you're going to build a portfolio, a big project, a website, you have to create projects para hindi maguluhan si AI sa ginagawa nyo. So, ginawa ko, nakita, like improving my portfolio, gumawa ko ng project. So, sa mga wala pang project, click nyo lang yung new project. And then, magkakaroon kayo ng ganito. No? So, pag lumabas na tong ganito nyo, eh. So, lagyan nyo lang ng title. Ang ginawa ko lang na title, Improving My Portfolio Project. The goal of this project is to build a website of me as a freelance YouTube manager. So, kung i-edit nyo yung details, yan. So, yan lang yung details na ginawa ko, no? And then, binigyan ko siya ng instruction, si AI. Kailangan kasi itong AI na to, guys. Pag nasa project ka, you have to give it an instruction para hindi siya malito kung anong gagawin niya, no? Kasi yung AI, madalas yan mag-hallucinate. So, bibigyan mo siya ng instruction. Ang binigay ko sa kanya ng instruction, in order for me to build my portfolio, is you're an excellent portfolio strategist that will build me a great portfolio website for my service as a YouTube manager, and you will think strategically on how to improve my current website. So, pinaste ko rin dyan yung Google website ko, no? Yung site link ng Google website ko, yung kanina pinakita ko sa inyo, and then you will say what needs improvement and what to add to it. So, nakita nyo naman, medyo specific yung binigay ko sa kanyang instruction para hindi siya maguluhan. Kailangan bigyan niya ako ng what needs to improve and ano yung kailangan kong gawin. So, nung pagkatapos ko siyang binigyan ng instruction, tsaka ako nag-prompt, no? Tsaka ako nag-prompt. So, nakita nyo to, ayan. Nandito yung instruction, di ba? So, after dyan, magpa-prompt ka. Tsaka ka palang magpa-prompt. So, after kong pinrompt, ito yung pinrompt ko ng umpisa eh. I want to improve my portfolio website as a freelance YouTube manager. Can you please give me an idea what we can add to it? And I already uploaded the PDF and gave instructions. So, binigyan na natin yan kanina, di ba? Doon sa instruction natin kanina dito. Nagbigay na tayo ng instruction, di ba? Binigay na natin. So, hindi na natin kailangan ulitin. Alam niya na yon. So, ang sinabi niya sa kanya, yan, no? Nire-record niya daw yung PDF, binabasa niya yung file. So, in-audit niya, current portfolio audit, what you have now. So, ito yung mga binigay niya. And then, ano ba yung what needs improvement na na kailangan natin, and nagbigay din siya ng what to add. So, bakit niya sinabi yon? Kasi nga binigyan natin siya ng instruction kanina, di ba? Na kailangan bigyan mo kami ng ano yung kailangan namin idagdag at ano yung kailangan namin improve. So, kanina sinabi natin yon dito sa YouTube project. Ito, sa instruction natin na yun. You will say what needs improvement and what to add to it. So, sinusunod niya tayo. No? Si AI, masunurin ng tao yan eh. Tao, robot yan. So, sinabi niya na yung mga what to add. Ayan, sinabi niya na yung what to add. After that, would you like to build me a new portfolio website as a modern HTML
file using all of this, incorporate your action info. I can make it far more professional than Google size allows. Yes. So, nung nagsabi tayo ng yes, sinabi natin dyan, yes. No? Dami pa kasi niyan tanong kanina. Nag-yes tayo, binigyan niya tayo ng HTML dun sa website. So, ginawa niya na. Kaya siya naging ganito. Yan. Kaya siya yung nagkaroon ng ganito. O, di ba? So, mabilis lang guys. Kung ikaw, bibuild mo muna yung site mo using Google Sites, eto, at makakagawa ka, no, ipa-follow mo instruction natin gamit yung Claude AI, magkakaroon ka ng ganitong website. No? Hindi naman ganitong itsura. Pwede kayo maghanap ng gusto nyong itsurang website, no? At yun yung sabihin nyo dun sa AI na yun yung gusto nyong kopyahing website. Pero ngayon sa atin, ito yung kinalabasan, no? Medyo may pagka-Netflix yung website natin. So, ayun, magbibigay si ayan, no? Kasi si Claude AI ng yan, papalabas niya, 'di ba? Ito na yung pinaka-portfolio mo. So, may tinatawag tayong HTML code, 'di ba? So, yung HTML code na yan, guys, kasi yung website natin hindi pa siya wala pa siyang sarili niyang link eh. Pag pinindot mo kasi yan, ang lalabas pa ay yung file. So, hindi pa talaga siya as is na website. Parang ginawa lang siya ni AI na, pero hindi pa siya nakapublish online. Pero if you want to publish it online para maibigay mo yung link sa iyong mga client, ang gagawin mo lang, pupunta ka doon sa sinatawag nating website na netlify.com. No? Netlify.com. So, ito yung pinakamadali. Gagawa ka ng account dyan. Libre lang to guys. So, pagpasok mo dyan sa Netlify, gagawa ka lang ng new projects, no? Add a project, no? Pwede kang mag-add ng new project. And then, i-paste mo lang yung binigay ni AI na itong HTML code kasi 'di ba? Ginawa niya na yung website mo, 'di ba? So bibigyan kanya nito. Tapos pupindutin mo to yung parang code, then ika-copy mo 'yan. Then ipe-paste mo siya dito. Ayan. Tapos publish site now para maging ganito siya, no? Yan. Para maging website talaga siya kasi ito guys, nagbibigay mo tong link na to eh. Yan, kunyari, kokopyahin mo yung link na yan. Pag pinaste mo yan sa website, ma-open yan ng kahit sino sa internet, no? Ma-open yan. So, ito na yung pinaka-portfolio mo, di ba? So, medyo may pagka-professional yung Ang ganda, di ba? Ako parang hindi ako makapaniwala na ako yung may gawa nito eh. Pero technically, hindi ako yung may gawa niyan. Si AI lang. So, ginamitan lang natin siya ng konting trick, no? So, yun lang yung gagawin nyo, no? Pag kuha nyo na tong code, no? Nakagawa na kayo ng website, gamit si Claude, dahil ginawa nyo yung project, copy nyo lang yung link na to, copy nyo to, punta kayo sa Netlify, no? Netlify.com, ito, netlify.com, netlify.com, tapos gawa kayo ng project na bago, no? Yan, paste nyo yung code na binigay ni Claude. Paste nyo lang yan. Tapos meron na kayong website na ganito. So, ganun lang po kabilis, no? Thank you guys for watching this video and I hope you learned something from this at makagawa na kayo ng inyong simple or super gandang VA portfolio in the future. At sana don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more information about VA, freelancing, and anything around the sun. Salamat po sa inyo guys and God bless. Happy Sunday.